Bukod po sa halos magdamag na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, ramdam din ang sama ng panahon sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, pinalala ng pag-uulan ng traffic kaninang umaga. Sa ulat po ni Mark Makalalad ng Super Radio DZBB, naging madulas ang kalsada dulot ng masamang panahon. Ang ilang commuter, mahigit 30 minutong naghintay ng masasakyan. May mga napilitan na lang maglakad. May mga motorcycle rider namang sumilong muna sa mga footbridge at ilalim ng flyover kahit pinagbawal na yan ng MMDA. Update rin po tayo sa sitwasyon ng mga motorista at commuter sa Quezon City. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Kunin dito tayo ngayon sa Araneta Avenue sa Quezon City at dito ay medyo tumila na yung ulan. Kaninang umaga, dun malakas ang ulan at nagigit nga tayo sa ilang bahagi ng Quezon City at dahil sa pag-uulan ay nahirapan yung ilan nating mga kababayan na sumakay. At sa bahagi ng Commonwealth ay inabutan natin na tiyagaan ang pag-aabang ng mga masasakyan ng ating mga kababayan. Sabi ng mga pasahero, madalang daw ang pagdating ng mga sasakyan tulad ng mga Jeep at UV Express. May nakausap pa tayong t-shirt na matagal-tagal din naghihintay at nag-aabang ng masasakyan paeskwelahan, mabuti na lamang at wala nang pasok ang mga bata at tinatapos na lamang nila yung kanilang mga grades. Ang ilan naman sa mga libreng sakay na bus na sumasakay. Sa abiso ng Quezon City Risk Reduction and Management Council, asahan na raw ang pag-ulan sa mga susunod pang mga oras. Mag-ingat sa mga madudulas na kalsada, natakaw aksidente. Posible rin daw ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Ngayon, Connie, sabi natin kanina, mabahain itong Araneta Avenue. Pero sa awa ng Diyos, kanina, habang yung pag-uulan ng umaga, ay hindi naman to binaha. At sa kasulukuyan, ay nagkakaroon ng dredging operation ang Metro Manila Development Authority dito sa Talayan Creek kasi ito yung problematic na area, no? Ang kalaban ng MMDA dito ay yung lupa dito sa creek at syempre yung mga basura. Kapag nabara ito ay doon nagkakaroon ng mga pagbaha. So tuloy-tuloy itong ginagawang dredging operations, bahagi na rin ng mga paghahanda nila sa pagbaha ngayong tag-ulan. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Update tayo sa traffic at pagbaha sa Metro Manila ngayong maulang panahon. Kausapin natin si MMDA Chairman, Attorney Romando Artes. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, Opo. sa inyong tagapanood. Opo, may mga areas na po ba kayo, mga kalsada na monitor na hindi na madaanan dahil binabaha? Meron lamang pong isa sa ngayon, pero pahupa na rin po. Yun pong sa SLEX, sa May Parañaque, sa May San Valley. Nung ating pong, although wala po yan sa jurisdiction ng MMDA, tayo po ay nakipag-ugnayan sa SLEX at sa LGU ng Parañaque dahil yung pagtukod po ng traffic ay umaabot na dito sa EDSA Magallanes. At ganoon din daw po sa northbound ay sobra na rin po ang haba ng traffic. It appears po na merong isang kumpanya dyan na gumawa po, na may ginagawa na natamaan daw po yung drainage system ng SLEX at ng DPWH. So nire-repair pa raw po itong drainage na ito kaya hindi makatudalo yung tubig. Kaya nag-cause ng pagbaha na hindi na po madaanan kagabi pa. So humihingi daw po yung naka-damage ng another week para po magawa. All other roads naman, kung ganyan lang po yung ulan, although mahaba na mahina, hindi naman po nagkakos ng pagbaha. At wala po kaming na-monitor na iba pang pagbaha na hindi nadadaanan sa ngayon dito sa buong Kamaynilaan. Yun na, banggit niyo po na kumpanya naka-aksidente at natamaan yung drainage system. Na-coordinate po ba ito sa MMDA para at least pag ganito at alam nyo na may ganitong insidente at makatulong kayo sa traffic management dun sa area? Opo, unang-una po nagpadala na rin kami ng flood control team para po nga aralin yung kung ano po ang naging sanhi. Ganon din po, nagpadala din po tayo ng enforcers para po tumulong to manage the traffic. Ang problem lang po talaga, medyo mahabang panahon yung hindi siya madaanan completely. Kaya wala rin po magagawa yung ating mga enforcers. Opo. May ilang lugar pa rin po sa Metro Manila na konting buhos lang ng ulan ay nagbabaha na. Dahil pa rin ba ito sa baradong drainage system? Ano pong solusyon natin dito?
Opo, yung isa pong major dyan ay yung pong dito sa may Araneta Avenue na naapektuhan din po ng construction ng Skyway. Nakipagpulong po tayo last week with LGU ng Quezon City at noong pong contractor noong Skyway. At hinahanapan na po ng permanenteng solusyon. More likely, kailangan pong i-jet blast dahil apparently yung iba pong mga drainage system ay nabarahan ng semento. Kaya hindi makadaloy ng mabilis yung tubig. Ganon din po dito sa Cubao area. May pump naman po tayong ikinabit dyan para alisin yung tubig dyan sa lugar na yan. Unfortunately, paulit-ulit po namin nililinis. Pag po may bara, hindi po mabomba ng ating mga pumps yung tubig palayo doon sa lugar na yan. Kasi medyo mababa po maraming karsada na ang tuloy ng tubig dyan sa area na yan, sa may Cubao at sa Cubao. Chairman, matagal ng problema yung mga ganito na may construction tapos sa magbabara mula dun sa construction site. Alam ko, nung mga nakaraan, may mga penalty po ito kapag nangyari. Meron ho bang gagawin din kayong ganito? Opo, pinag-uusapan naman namin po yan ng DPWH dahil ang mga permits po niyan ay galing sa DPWH. Yung sa amin naman po, traffic permit lang ang kinukuha. So, yan po ay pinag-uusapan and for sure, DPWH will impose the necessary penalty po. Okay. Kailan po masisimulan itong plano niyo mang gumawa ng integrated drainage system sa NCR? Tanong lungsod po yung unang makikinabang dito. Holistic yung approach natin dito, Rafi. Buong NCR yung aaralin. Nakipag-meeting po tayo sa World Bank nung isang araw at kasama po yan sa napag-usapan at maganda po yung reception nila doon sa ating proposal. Uupuan na lang man po siguro namin ng DPWH dahil pagtutulungan po namin yan. Ang mga LGUs naman po ay on board na dito. In fact, I think 2 weeks ago, nag-scoping na kami. At natutuwa naman po yung mga LGUs na ipatupad para nga po integrated, hindi yung dito sa LGUA, 3 meters wide, 2 meters deep. Pagdating doon sa LGUB, 1 meter wide, 1 meter deep. Hindi po makakadaloy yung tubig pag ganyan. So ito po magiging komprehensibo. So masasabi ko po na walang specific na mauunang makikinabang kung hindi lahat po sabay-sabay ay makikinabang dito sa proyekto. Pag-usapan naman natin yung bagong gawa niyo pong state-of-the-art facility ng MMDA. Nagagamit niyo po ba ito ngayong maulan ng panahon? Yes, nagagamit na po siya. In fact, yung atin pong ITS, flood control monitoring, tsaka yung mga traffic monitoring po natin ay ginagawa na ngayon dito sa atin. Naka-mirror naman po yung sa old metro base natin or command center. So, nagagamit na po yan ngayon. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi, at magandang araw sa inyo. Si MMDA Chairman Romando Artes. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.